Muli po ay isang magandang araw o magandang gabi man ang sumaatin sa ating patuloy na pagtalakay sa iba't ibang paksa ng banal na kasulatan. Gaya po sa ating sinundang episode, meron akong ipinakita sa inyo isang larawan na nagsasabi ng isang bagay na labis po nating ikinababahala. Ulitin po natin. Ito. Brother Eri Soriano, ang sabi niya, sabay-sabay tayong huhukuman, kasali si Satanas. Bagay na kung ating pong pag-aaralan at iisipin, napakalubhang pangyayari na ito, na kung ikaw ay umarap sa hukuman ng Diyos upang litisin, upang hatulan, kasama si Satanas, ano kaya ang magiging kahatulan? Alam na natin kung ano. Kung mayroong walang kapatawaran sa mga kasalanan at kasamaang nagawa, ang diablong si Satanas, makikiisa ka doon. Ano magiging hatol sa iyo? Yan po yung ating napag-aralan at mayroong naging payo ang banal na kasulatan. Ano ba ang dapat gawin upang mailigtas ang maraming kaluluwa, milyon-milyong kaluluwa sa ilalim ng pamumuno ng ADD-MCGI, maligtas sa kapahamakan, sa kakilakilabot na kaparusahan na igagawad sa diablo. Mayroong naging payo ang apostol na si Judas. Ang sabi niya sa kanyang naging sulat, ang iba'y inyong kahabagan at ang iba'y inyong agawin sa apoy. Agawin sa apoy, ang ibig sabihin, agawin sa impyerno na siyang parusahan ng mga nagkasala at nahukuman at nahatulan ng ating Panginoong Diyos. Diyan po tayo magsisimula. Paano ang pag-agaw? Naroon po tayo sa pag-agaw at ano ang kalagayan ng mga taong aagawin sa apoy, na gaya ng naging takbo ng ating mga paksa na pinag-aaralan. Meron po tayong babasahin. Nais ko na inyo pong pakinggan ang sinasabi sa Zacarias, ang kapitulo ay 3 at ang versikulo ay 1 at 2. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ng banal na kasulatan. At ipinakita niya sa akin si Josue na pangulong saserdote na nakatayo sa harap ng anghel ng Panginoon at si Satanas na nakatayo sa kaniyang kanan upang maging kaniyang kaaway. 2. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, sawayin ka nawa ng Panginoon o Satanas. Oo, ang Panginoon na pumili ng Israel ay sumuway nawa sa iyo. Di baga ito'y isang dupong na naagaw sa apoy? Isang dupong na naagaw sa apoy? Yun po yung sinasabi ng talata. Pagka sinanong sabihin ng Apostol Judas na ang iba'y inyong kahabagan at agawin sa apoy, ang kahulugan pala ng pag-agaw sa apoy, yung maaagaw mo dyan, gaya ng sinabi ng talata na ating binasa, magiging isang dupong na naagaw sa apoy. Alam po ba niya kung ano yung dupong? Marami na po marahil lang hindi ganong nakakaalam ngayon dahil ito nung araw, maliliit pa po kami. Ang lahat ng mga pagluluto, tangi ang ginagamit ay kahoy. Wala pa pong kuryente noon, wala pa pong gas noon, at tanging ang pagluluto ay ginagamitan ng kahoy na pang-apoy. Ngayon, kung maluto na yung anumang bagay na niluluto at may natitira pang hindi nasusunog doon sa panggatong, ano sasabihin ng nanay? Patayin mo na yung apoy. At yung pinatay na apoy na yan, kalahating nasunog, kalahating natira na hindi pa nasusunog, tinatawag na dupungan. Ganyan po yung kahulugan. Ibig sabihin, yung dupungan na yan, yung kalahating hindi nasusunog, naagaw sa apoy. Naagaw sa apoy upang hindi masunog. Yun po ang kahulugan ng tinatawag na dupong na naagaw sa apoy. Ngayon, spiritual na kahulugan ang ating pong pinag-uusapan. Dahil ang sabi nga nung talata na ating pong nabasa
ang Panginoon na pumili sa Jerusalem ay sumuway nawa sa iyo. Di baga isang dupong na naagaw sa apoy? Hindi po ito literal na kahoy, kung hindi ito ay isang talinghagang dapat nating maunawaan. Alin yung dupong na yan na naagaw sa apoy? Narito po ang kasagutan sa atin ng banal na kasulatan. Ito yung ating mababasa sa aklat ng Amos. Ang kapitulo ay 4 at ang bersikulo ay 11 at 12. Narito po ang isinasaysay ng banal na propeta. Kaya't ganito ang gagawin ko sa iyo, O Israel, at yamang aking gagawin ito sa iyo, humanda kang salubungin mo ang iyong Diyos, O Israel. Aking ibinuwal ang iba sa inyo, gaya ng ibwal ng Diyos ang Sodoma at ang Gomora, at kayo naging gaya ng dupong na naagaw sa apoy. Gayon may hindi kayo nangagsipalik sa akin, sabi ng Panginoon. Ayan, limitaw na po ang malinaw na kahulugan ng espiritual na dupungan. Yan ay hindi literal na kahoy. Ito po yung Israel na nakagagawa ng maraming mga pagkakamali sa Diyos. Datapwat, gaya ng ating narinig, binabalaan sila o kaya pinapayuhan ng sila ng Diyos na manumbalik sa Kanya. Pero ayaw nyo magsibalik, sabi ng ating Panginoon Diyos. Kayong mga dupong na naagaw sa apoy. Yan po yung sinasaad ng banal na kasulatan. Sino man pala na mga tao na nakagawa ng mabibigat na kasalanan sa harap ng Diyos, itinuturing na sila ay mga dupungan, mga dupong na naagaw sa apoy kung sila magsisipanumbalik sa ating Panginoon Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos, mahanda kang salubungin ang iyong Panginoon Diyos. Kung hindi nga sumalubong o kung hindi nga magbalik loob sa Diyos, ano yung mangyayari? Ano ba kasi yung naging kasalanan? Yun nga muna ang pag-aralan natin. Ano ba kasi ang mabigat na naging kasalanan ng Israel? Na dahil dito'y nagtanim ng galit at puot sa Kanya ang ating Panginoong Diyos. Tunghayan po natin. Ang banal na kasulatan hindi po magkukulang, sabi ko nga sa inyo, sa lahat ng Kanyang mga pagpapaliwanag. Meron po siyang mga itinuturo, meron po siyang mga kasagutan sa mga katanungan. At kung ang tanong ay, ano ba naging kasalanan ng Israel sa ating Panginoong Diyos? Babasahin po natin kung gaano kabigat ang kanilang nagawang pagkakasala. Ezekiel, Kapitulo 8, at ang bersikulo ay 16 hanggang 18. Mahaba-haba po yung ating babasahin. Dapat pagtiyagaan po nating pakinggan, pagkat ito ang maghahayag ng katotohanan tungkol sa Israel, kung anong mabigat na kasalanan ang nagawa ng Israel sa ating Panginoong Diyos. Sabi ng talata, at dinala niya ako sa pinakaloob na loob ng bahay ng Panginoon. At narito, sa pintuan ng templo ng Panginoon, sa pagitan ng malaking pintuan at ng dambana, ay may 25 matatanda. Yun, 25 mga lalaki na sila'y nakatalikod sa dako ng templo ng Panginoon at nakaharap sa dakong silanganan at kanilang sinasamba ang araw sa dakong silanganan. Kita nyo? Yun po yung isa sa mabigat na ginawa ng Israel. Tinalikuran ang templo ng Panginoon at humarap sa silanganan sa sumisikat na araw at kanilang, sinasamba ang araw sa dakong silanganan. Alam po ba niyo kung ano itong gawain ito? Ito po yung tinatawag na pagsamba sa araw. Sunrise service. O, sino ba nagsa-sunrise service? Baka hindi niyo po alam kung anong kahulugan ng sunrise service. Ang kahulugan po nito ay pagsamba sa araw na gaya ng ginawa ng Israel. Tuloy ang pagbasa. Versikulo 17. Nang magkagayoy, sinabi niya sa akin, nakikita mo baga ito, o anak ng tao? Magaan-bagang bagay sa sangbahayan ni Huda na sila'y magsigawa ng mga kasuklam-suklam na kanilang ginawa dito, sapagkat kanilang pinuno ng kalhasan ang lupa, at sila nangagbalik uli
upang mungkahihin ako sa galit. At narito, kanilang inilagay ang sanga sa kanilang mga ilong. O yan po yung sabi ng ating Panginoon Diyos. Gumawa sila ng kalubhang kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. At kung merong higit na kinapupuotan ang Diyos, ay walang iba kung hindi ang mga taong sumasamba sa mga ginawa ng kamay. Ibig sabihin na sa mga Diyos-Diyosan. Kaya mabigat ang utos ng Diyos. Huwag kang gagawa. Ayun ang utos ng Diyos. Bahagi po ng 10 utos yan. Huwag kang gagawa ng mga bagay na inanyuan. Ibig sabihin na huwag mo silang sasambahin. Ganun ang ginawa ng Israel. Kaya naman, anong sabi ng Panginoon Diyos? 18. Kaya akin namang gagawin sa kapusukan ng aking mata ay hindi magpapatawad o mahahabag man ako, at bagaman sila'y magsidaing sa aking pakinig ng malakas na tinig, gayon may hindi ko sila didinggin. Yun po yung pangyayaring naganap sa pagitan ng Diyos at ng Israel. Nakita nyo kung gaano kabigat ang mga kasalanan ng ginagawa ng Diyos ng Israel sa ating Panginoon Diyos. Sumasamba sila sa araw. Tinalikuran ang templo ng Panginoon, sumasamba sila sa araw. Bagay na kasuklam-suklam sa harap ng ating Panginoon Diyos at sa kagalitan, kapusukan ng galit ng ating Panginoon Diyos. Kahit kailan kayo tumawag, kahit kailan kayo dumaing, hindi ko kayo pakikinggan. Yan po yung nangyari sa Israel. Ito yung unang dupungan na naagaw sa apoy. Datapwat gumawa pa rin ng lalo pang mabibigat na kasalanan sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Ngayon ay magbabalik po tayo sa kasalukuyang panahon. Fast forward po tayo. Ngayong panahon ng mga apostol, panahong Kristiyano kung tawagin, paano naman ang magiging buhay ng lahat ng mga taong gumagawa ng kasuklam-suklam sa paningin ng ating Panginoong Diyos, at upang ating maalaman kung ano ang remedyo ng mga bagay at mga pangyayaring katulad ng ating nabasa, katulad po nung ating nasaksihan sa ating larawang pinakita sa inyo. Kasuklam-suklam sa Diyos ito. Yung ikaw ay pailalim sa kapangyarihan ni Satanas. At ngayon ay itatanong natin, paano yung gumagawa ng ganito, yung pinakita nating larawan, na nagsasabing sabay-sabay tayong huhukuman na kasali ni Satanas, Brother Eli Soriano. Meron pong tinuturo ang banal na kasulatan, at basahin po natin upang ating maunawaan kung ano ang mga bagay na nangyayari, kung ano ang mga bagay na dapat gawin sa mga taong hinango ng Diyos sa apoy ng pagkasunog at naging tupungan. Gayon man ay gumawa muli ng kasamaan sa paningin ng ating Panginoon. Sabi po dito sa Gawa ng mga Apostol, ang kapitulo ay 26 at ang versikulo ay 18. Pakinggan po ninyo. Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman, mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga banal sa pamamagitan ng pananampalataya. O yun po yung sinasabi. Paano ang dapat gawin? Idilat ang kanilang mga mata, pagpaliwanagan marahil ang ibig sabihin, upang kanilang maunawaan ang katotohanan at ang kanilang naging kasalanan, at upang magbalik sila sa ilaw mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, at upang sila ay magsitanggap ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Yun po yung dapat gawin. Pero ang tanong ay ito, sasang-ayon ba itong mga kasalukuyang ating pong pinag-aaralan, ang mga miyembro ng ADD-MCGI, na sila ay magbalik sa katotohanan sa pamamagitan natin? Kasi wala na pong iba pang maaaring magdala sa kanila sa harap ng Diyos. Magbalik sa ilaw mula sa kadiliman hanggang sa kapangyarihan ni Satanas, upang sila makalaya sa kapangyarihan ni Satanas, pagkat wala na pong gayong katangian yung kanilang namumuno. Una, patay na. Pangalawa, bago namatay, nagawa ang ganitong mga malaking pagkakamali. Tanging ang paraan na lamang ay nasa sa amin, nasa sa atin,
ng mga nabubuhay. Pero ang tanong, payag ba sila? Nasa kanila pong pagsang-ayon kung ibig nilang makalaya sa kapangyarihan ni Satanas. Ngayon, ang tanong po ay ganito na dapat nating pagpatuluyang pag-aralan. Paano kung sila maibalik natin? Halimbawa, naibalik na. Sila nga nakabalik na eh. Sapagkat kung sila sumampalataya, sa pag-aakala nila na sila nasa tunay na pananampalataya, nasa tunay na iglesia, ay ibig sabihin, nakabalik sila. Pero bakit muling nahiwalay? At kung sakaling ang isang nakabalik sa pananampalataya, napatawad sa kasalanan, ay magbalik sa kanilang mga pagkakamali. Ano po ba ang sinasabi ng banal na kasulatan? Meron pong babasahin tayo. Pakinggan yung mabuti. Maikli lamang po ang ating pag-aaral, datapwat. Meron tayong matututunan sa mga bagay na ating pinag-uusapan. Pakinggan po natin ang Hebreo, ang kapitulo ay 6, versikulo 4 hanggang 6. Ang sinasabi po ay ganito. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan, o sila yon, naliwanagan na sila, at nakaalam at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo. Sila po yon, sabihin na natin sila yon. At nakalasap ng mabuting salita ng Diyos. Sila yon. At ng mga kapangyarihan ng panahong darating. Sila yon. At saka nahiwalay sa Diyos. O yun, sila din yun. Sapagkat nang sila makiisa, makisali sa kay Satanas sa paghuhukom upang mahatulan at mahukuman ng ating Panginoon Diyos, nahiwalay na sa Diyos. Anong sabi? At saka nahiwalay sa Diyos ay hindi na maaaring baguhin silang muli ng pangakong ng pagsisisi, yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Yun po yun. Kung magpapatuloy sila sa kanilang ginawa na pakikiisa kay Satanas upang sila sumailalim sa hukuman at paglilitis ng Diyos, wala tayong magagawa. Datapwat gaya po ng ating nabasa na sinasabi ng Gawa 26:18 na kung maidilat ang kanilang mga mata at sila ay mapagpaliwanagan mula sa kadiliman, ay magbabalik sila sa ilaw, at mula sa kapangyarihan ni Satanas ay magbabalik sa Diyos, may pag-asa pa. Datapat kung hindi sila nagagawin yon, ito na yung sinasabi ng banal na kasulatan. At saka nahiwalay sa Diyos ay hindi na maaaring baguhin silang muli ng pagsisisi. Habang sila'y nakahiwalay sa Diyos, kahit magsisi sila, wala pa ding mangyayari at walang kapatawaran igagawad sa kanila. Ano yung sinasabi ng banal na kasulatan? Sa mga ganitong pangyayari at sa mga, kung may mga taong gumagawa ng mga ganitong gawain na makatibagay ng tandisang paglabag sa mga utos at kalooban ng Diyos, meron pong sinasabi ang banal na kasulatan. Huling talatang babasahin po natin, 2 Pedro, Kapitulo 2, versikulo 20 at 22. Ang mababasa po natin ay ganito. Sapagkat kung pagkatapos na sila ay makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muling mahalibulyuhan at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan ng taong yaon kaysa ng una. Anong pagkasama? Anong magiging kalagayan? 21. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makakilala ay magsilakad, ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyayari nga sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay. Nagbabalik sa kanyang sariling suka ang aso, sa kanyang sariling suka, at sa paglulubalub sa pusali ng babaeng baboy na nahugasan. Ang sakit nun. Ang bigat nun. Pagkatapos daw makakilala ng tao, nakalasap ng mabubuting salita ng Diyos, mayroong naging pag-asa sa pangakong kaligtasan. Pagkatapos ay muling gumawa ng bagay na ito, mahalibuluhan ng mga gawaing pansanglibutan. Ano sinasabi? Magaling pa sa kanila, hindi nakakilala. Kaysa pagkatapos na makakilala, ay tatalikuran at kanilang bibigyan ng
pag-asa ang kanilang sarili sa mga gawaing pangsanglibutan. Nangyayari nga sa kanila, ito po yung mabigat, nangyayari nga sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay, nagbabalik sa kamuli ang aso sa kanyang sariling suka at sa paglulubalob sa pusali ng babaeng baboy na nahugasan. Mga kapatid, mga kalahi, narinig po ninyo, yung tinatawag nating napag-aralan nating napag-aralan po natin na maagaw sa apoy. At ang mga naagaw sa apoy na yan, yun po yung itinuturing na sila ay mga dupong na naagaw sa apoy, dupungan. Meron pong ganyan. Ang gagawin po ngayon ng tao upang makaligtas ay ang pagbabalik loob sa Panginoong Diyos. May pag-asa pa. Pag-uusapan po natin muli yan sa mga susunod na pagkakataon upang mabigyan natin ng payo ang sinumang nahiwalay sa Diyos na naging katulad ng dupong na naagaw sa apoy. Pansamantala po, hanggang dito muna ang ating pagtalakay sa ating pong paksang na pag-aralan. Magandang araw o magandang gabi man, pagpalain po tayo ng Panginoon.